Isang Pinay OFW sa Hong Kong naglabas ng sama ng loob sa kanyang amo. Dahil sa 5 taong pagtatrabaho niya dito ay pinagbintangan siya na nagnakaw ng 3 mamahaling bag. Kaya napaiyak na lang si kabayan. Ang sama ng pasok sa akin ng November 1, 2025, ito talaga yung araw na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko, guys. Yung pagbintangan ka ng amo mo na nagnakaw ka ng 3 pirasong Chanel na bag. Diba? Ang sakit. Na-speechless ako, hindi ako nakapagsalita. Umiyak na lang ako, hinalughog yung kwarto ko kasi. Hinayaan ko siya. So wala siyang nakita, lumabas siya, pumunta siya sa kwarto niya. Napaiyak siya yun kasi nga alam niya na hindi ko kinuha. Pagbalik niya sa kwarto niya, nandun, nakita na nila yung bag na hinahanap niya. Chanel na 3 piraso. Anuhin ko naman yun, di ba? Kontento naman ako sa pinapasahod niya sa akin. Pero yung ginawa niya na yun sa akin, hindi ko pinalampas. Kinausap ko siya. Sobrang sakit dito. Almost 5 years na ako sa kanya. Tapos pagbintangan niya ako nagnakaw. Masakit, mabigat sa dibdib. Although nag-sorry siya, panay ang sorry niya sa akin. Yung pangalawa, part 2. Una pa lang niya sa akin, sabi niya, Auntie, may nawawala akong bag na 3. Nandyan kami sa sala ng bata. Pwede ko bang halughugin yung kwarto mo? Pero yung boses niya, alam ko na talaga na nagbibintang siya. Yung palang paghalughog niya sa kwarto ko, sinundan ko, nakita ko kung paano siya magbuklat. Ayan. So, hindi ko siya pinansin pa rin, guys. Hindi ako nagsalita kasi nga ayokong magsalita na hindi ako handa sa mga sasabihin ko. So, hinayaan ko siya. 'Di ba? After ko siyang hayaan, dumating yung tutor ng bata. Pumunta na ako sa kusina para magligpit-ligpit. Sinundan niya ako, nag-sorry-sorry siya. Binigyan ako ng pera. Then after nyan, hindi ko siya pinansin. As in, pumasok ako sa kwarto ko na umiiyak ako. Umiiyak siya, sabi niya. Tapos, tinanong daw yung kapatid ko kung anong ginagawa ko. Di sinabi daw niya na umiiyak ako. Umiiyak siya dahil sa ginawa mo na pinagbintangan mo siya na kumuha ng bag. Kasi 5 years na siya sa'yo, pagbintangan mong nagnakaw. Sabi daw niya. Inamin naman niya na kasalanan niya. Magkakamali niya na pinagbintangan niya ako. Sobrang sakit. Alam kong kasalanan ko, sabi naman. Yun ang binigay niya yung sahod ko kanina, kinausap ko siya. Sabi ko, gusto kong mag-open up sa'yo ngayon. Gusto kong ibalik mo yung camera na inalis mo doon sa kwarto mo, sabi ko. At kung meron kang hahanaping gamit na hindi mo makita, sabi ko sa kanya, hanapin mo muna kasi ang laki ng bahay mo bago ka mag-react ng pagbintangan ako. Sabi kong ganon sa kanya. Tapos isuggest ko yung mga gamit mo, bag mo, mamahalin mong gamit, ilagay mo sa isang pwesto para pag kailangan mo, madali mong makita. Sabi ko sa kanya, mahanap mo kaagad, sabi ko sa kanya. Yun. Nagsorry siya, nakita ko naman sa mukha niya na talagang sincere siya, nag-blush yung mukha niya, guys. Habang kausap ko siya, aminado ako, auntie, kasalanan ko, kaya sorry talaga, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, after ng pag-uusap natin na to, sabi ko sa kanya, kalimutan na natin to. Ayaw ko na pag-usapan. Kasi nasasaktan ako. Sobrang sakit. Sabi ko sa kanya, you broke my heart. Sabi ko talaga. Sa kanya, nakakalungkot-lungkot. Nalulungkot ako sa ginawa mo sa akin. Sabi ko ganun. Ang sakit dito. Sabi ko. First time kong mapagbintangan sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Sabi ko sa kanya, almost 5 years, tas ganyanin mo ako. Diba? Maganda din talaga ang ginawa ni kabayan na kinausap niya ang kanyang amo na dapat lagyan o ibalik ang CCTV na inalis sa kanyang kwarto.
Dahil kung wala ka naman talaga ginagawa at malinis ang konsensya mo, ay mas maiging may CCTV talaga para may peace of mind ka. Dahil kagaya sa sitwasyong ito na pagbibintangan ka pa dahil sa pagiging burara ng employer.